The House of Representatives has started its probe into online disinformation. And for the latest, we have Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, okay, how many from the 40 invited social media personalities actually came? Lord and Denise, from the 40 na invited na social media users, influencers, or vloggers, tatlo lang ang pumunta dito. And to mention their names, ito ay sila Attorney Ricky Tomotorgo, Malu Tikia, at saka si Mark Louie Gamboa. At kani-kanina nga lang natapos sila na magbahagi ng kanilang mga insights. At ilan din sa mga narinig natin dito ay yung kanilang pag-agree doon sa idea na gumawa ng mga polisiya o regulations para mas magkaroon na ng responsableng paggamit ng social media, especially for content creators. Lalong-lalo na nga raw na papalapit na ang campaign season tsaka ang election day. Tinitignan din kasi dito yung possible consequences ng pagsispread ng mis and disinformation. Ilan sa mga naibahagi rin kanina ng ilang mga resource persons ay yung pag-explain doon sa landscape pagdating sa media information literacy na kulang pa nga daw lalong-lalo na sa ibang mga tao na possibly iba yung kanilang paglaki o pagkasanay pagdating sa paggamit ng cellphone, ng gadgets, ng computers, lalong-lalo na ng internet kung saan ngayon lumalabas ng AI. Kaya pwede na silang maloko hindi lang ng fake news or false information, kundi pati yung mga deepfakes. At isa pa sa pinakanabanggit dito ay yung mga scam, sa harassment, cyberbullying na nagre-resulta nga dito sa responsible use. Kaya nasabi rin kanina ni Representative Robert Ace Barbers, nilinaw niya na hindi nila hinahangad na maapakan yung freedom of information and freedom of speech ng mga content creators, influencers, or vloggers. Ginagawa nila itong inquiry para nga raw doon sa paggawa ng polisiya o ng batas. Para nga makita yung mga opinion ng mga tao. Kasi ilan sa mga naging resource persons dito mula sa independent media outfits, etong mga invited nga na vloggers or social media influencers, magmumula sa government agencies. So lahat kanina, actually ongoing pa ngayon, ang nagsasalita na ay mula naman dun sa mga media outfits. Even mga fact-checkers na dinig din natin kanina. So itong pinaka-exchange of dialogue, hopefully daw, sa mga susunod na hearings pa, mas mapapalawig na at malilinaw kung paano nga ba ma-atake in a better way itong fake news, fake information. Kasi ang nasabi sa atin kanina, maganda nga raw na try iwasan yung paggamit ng term na fake news kasi napapalitan o natatanggal nito yung value ng news. Kasi pag sinabi daw na news, dapat ay tama ito. So, fake or false information. So, equivalent na lang nito, disinformation. Matanong ko lang, Merimon, sabi kanina ng isa sa mga tatlo na dumating, sila lang daw doon ang, to use this words, ang hindi DDS na mga parang vloggers. Pero ito bang the rest ba ay, sorry, hindi ako familiar, pero are they known for a certain political, let's say, affiliation? Ang nasabi kanina ni Representative Dan Fernandez, parang yung tinitignan nila ngayon na somehow category para sa mga in-invite nila na vloggers or influencers, sila yung merong mga pinupost or active sila sa paggawa ng mga content na tungkol sa gobyerno, whether pro or against it. Kaya nga nasabi rin kanina ni Malu Tikia, nilinaw niya na hindi raw siya vlogger, hindi rin siya blogger. Siya rin ay isang professor at political consultant at columnist din sa isang dyaryo. So doon nalinaw na walang ginagawang pag-atake para sa mga influencers na nandito. Ang gusto lang marinig ay yung opinion ng mga tao, yung mga nagko-content create. And since ito rin, even si Attorney Ricky Tomotorgo ay professor din siya sa isang School of Law. So nabigyan ngayon ng mas malawak na perspektibo ayon sa HOR, sa Tri-Committee, na yun yung pinaka-goal dito. And bukod dito, na-open din kasi yung idea na sa mga next hearings pa, marami pang mga resource persons ang maiimbitahan. And base sa mga narinig din natin kanina, possibly hindi lang mga social media influencers, vloggers, or bloggers ang iimbitahan. Possibly magmumula rin sa mga dyaryo sa next hearings ay may maririnig din tayo mula sa kanilang resource persons. Mm-hmm. Pero doon sa mga imbitado, Merimon, di ba, sabi mo nga, tatlo lang out of the 40 yung umattend. Ano naman mangyayari doon sa 37? How does the Tri-Committee intend to deal with those people who did not attend, especially in the future, na nakita rin naman ng mga pwedeng i-invite in the future, and pwede naman palang hindi umattend eh. Ililista sila. Totoo yan, Denise. Kanina nga inisa-isa yung mga letter of excuse nung mga hindi pumunta, mga around 30 above yung mga hindi pumunta. Yung ilan sa kanila nagpadala ng kanilang excuse letter. So iba sa mga reasons nito kung bakit hindi sila pumunta, out of the country,
legal move nila or legal response nila yung hindi pagpunta. At merong ilan dito ay kine-question yung legalidad daw ng ginagawa na probe. So ang napag-usapan kanina ay magbibigay o magpapadala ng show cause order para sa mga ito, sa mga hindi dumalo, para sa mga susunod na hearing pa. And titignan pa nila para doon sa iba pang mga excuse letters, kung merong invalid reason sa kanilang hindi pagdalo ay papadalhan din sila ng show cause order. Alam natin ang mangyayari kasi dyan eh. Nasabihan yan sila or alam nila. May nangyaring ganyan dati sa Senado ha. Oo, yung mga leading na mga vloggers at mga influencers. Okay, pumunta sila, umattend sila. Pagdating doon, may ilang senador, hinimay-himay yung mga sinabi nila against certain senators. So parang feeling nila Inambush sila. Oo. Speaking of, syempre yung ganun siguro yung atake the last time. Meron bang heated moments na, Mary Mo, na ikaw nakita na dyan? May nagkainitan na ba? May nagka-atakehan May na ba? nagpaguan ba ng hopya? Nako. Okay. Nako, so far wala pa naman. Medyo may kaunti lang tensyon pagdating doon kanina kasi sa simula nung natanong nga ni Representative Rodante Marcoleta, bakit nga lang daw mga social media influencers or vloggers ang naimbitahan. Nasaan daw ang mainstream media? Tinatanong niya. May nabanggit din siya na dalawang dyaryo na sana nga raw ay magkaroon ng resource persons. Kaya dito nabuksan ngayon yung doon sinasabi ang focus ngayon kasi ay social media. Kaya mga influencers, very online, digitalized yung parang criteria for the hearing this day. Pero doon na-open ngayon yung idea sa mga next hearings na gagawin nila ay mag-iimbita na nga sila mula sa iba pang mga media outfits or platforms. So, dyaryo, yun yung isa. Isa rin sa mga nabanggit pa nga yung mga surveyors daw pagdating sa campaign. Possibly nga daw, baka raw masama ito sa usapin kasi isa sa mga pinaka nakikita nila dito, sa mga surveys din daw, meron din daw namamalain na mga personalidad o individual. So we'll see sa next hearings kung etong mga ni-request na sana raw ay imbitahan, dadalo rin sa susunod na pagdinig. I'm sure kasi milyon-milyon pa rin ang nagbabasa ng dyaryo. The printed word. Anyway, abangan natin mga mangyayari dyan. Maraming salamat sa iyong ulat, Marymon Reyes.